Number 5 is practice gratitude. Okay? Practice gratitude. Sabi nga ni Zig Ziglar, yung father of all motivation, the best attitude is the attitude of gratitude. Totoo naman, talaga. Kasi sobrang laki ng positive na emotion na naibibigay sa atin ng gratitude. Okay? Ito palagi niyo tatandaan. Ang karamihan ng mga lahat ng negative emotions na nararamdaman natin is the absence of positive emotions. Hindi siya vice versa. So example, para mas maintindihan nyo. Ang liwanag, okay? Ang light is not the absence of darkness. Vice versa. Okay? Ang liwanag ay hindi kawalan ng dilim. Baliktad. Ang dilim ay kawalan ng liwanag. Ibig sabihin, ang pinakang una or ang primary source ay liwanag, hindi dilim. Okay? So, medyo nagigets ba yun? Okay? So, ganun din pagdating sa emotions. Ang kalungkutan, ang kasiyahan ay hindi kawalan ng kalungkutan. Baliktad. Okay? Ang kalungkutan ay kawalan ng kasiyahan. So, ibig sabihin, ang original emotion natin talaga masaya. Yun talaga yung nangunguna. Ang kaguluhan, okay? Or ang peace, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng kaguluhan. Baliktad. Okay? Ang kaguluhan ay kawalan ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang original state ay kapayapaan. So, ibig sabihin, yung positive talaga yung original na state. Kumbaga, yung pinakang pangunahin, yung primal. Ang kawalan ng positive na yun, doon lumalabas ang negative. Okay? Ang katapangan ay hindi kawalan ng kaduwagan. Baliktad. Ang kaduwagan ay kawalan ng katapangan. Ibig sabihin, ng original state natin is matapang talaga tayo. Naintindihan nyo? Nagigets nyo ba? So far, may mga pumapasok na ba na ideas? So, yun yung mga negative na emotion. So, kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo na-stress, okay, ang stress ay kawalan ng peace of mind. Kawalan ng calmness or pagiging kalmado. So, ibabalik mo lang yung sarili mo sa original na state, which is positive naman talaga. Paano ko nasabi na ganon? No? Paano ko nasabi na ganon na halimbawa na bakit positive yung original state? Bakit positive? Bakit hindi negative? Ang baby ba, ang baby ba pinanganak na nai-stress? Alam mo yun, kapapanganak pa lang stress na. Di ba? Minsan yung baby na pag pinanganak, umiiyak, pero hindi naman ibig sabihin nalulungkot sila eh. Hindi naman ibig sabihin ng pag-iyak nalulungkot kasi may tinatawag na tears of joy. Hindi naman natin alam talaga kung ano nararamdaman nila pag umiiyak sila eh. Diba? Wala pa. Empty shell pa yan. Diba? Wala pa yung laman. Diba? Wala ka namang makikitang baby na nai-stress dahil tumataas ang bilihin. Wala namang ganun eh. Diba? Wala ka namang makikitang baby na natatakot kung hindi mo siya tinakot. Kung hindi mo siya prinogram na matakot. Diba? Katulad ng lesson natin last time, pag nakakita ang isang bata ng apoy for the first time, hahawakan niya yan. Hindi niya alam eh. Diba? So, ibig sabihin, matapang siya originally. Matapang siya. Nung nahawakan niya, nasaktan siya, doon na siya natakot. So, ibig sabihin, yun talaga yung positive state, yun talaga yung original state. Kailangan lang natin na bumalik doon every time na nakakaramdam tayo. So, madaling sabihin, mahirap gawin, pero practice lang. So, isa sa mga nakakatulong is gratitude. Diba? Gratitude, magpapasalamat. Okay, every single day. Ano yung mga bagay na pwede mong ipagpasalamat? Okay, isa sa mga practice na ginawa ko is yung gratitude journal. Pwede mo rin tong gawin. Gratitude journal. Okay? Every day or every week or every month, bahala ka kung anong trip mo, is magsusulat ka ng mga bagay na pinagpapasalamat mo. Kasi ako every month ngayon eh. Every month. Ang gratitude journal ko /success journal. Journal. Kumbaga sa babae, diary. Sa lalaki, journal.
Nag-journal ako every month. Nagsusulat ako every month kung ano yung nangyari, ano yung mga pangit na nangyari, ano yung pinagpapasalamat ko, ano yung mga gagawin ko. Sinusulat ko yan. Kasi para sa akin, parang biography ko yan eh. Di ba? In the future, magkakaroon ako ng sarili kong libro kung nasaan nandun yung kwento ng buhay ko. Kasama dun yung pangit. No? Hindi ko sinusulat yung pangit doon para magreklamo. Sinusulat ko doon para makita ng mga makakabasa in the future na hindi perpekto ang buhay ko. Hindi palaging masaya. No, hindi ako paboritong anak ng Diyos na lahat na lang ay binigay sa akin, lahat ng maganda at kanais-nais, hindi ganon. Kaya sinusulat ko, bumagsak yung sales, 'di ba? Nag-negative ako, natalo ako, nagkamali ako, napahiya ako. Sinusulat ko yung lahat. Kung ano yung mga nangyari, tapos ano yung mga pinagpapasalamat ko, tapos ano yung mga gusto kong mangyari in the future. Ganon yung pattern ko. Every month, ganon yung ginagawa ko. Sulat ako doon. So success, ganun lang kasimple. Gratitude journal. Kung or pwede rin gawin mo, alarm, mag-alarm ka sa phone mo. Every morning or every night, or both, bago ka matulog, pagkagising, mag-isip ka ng 5 bagay na pwede mo ipagpasalamat. Tapos kailangan maramdaman mo yung thank you. Diba? Kasi ako hindi schedule yung ganun ko eh. Every now and then, talagang ginagawa ko siyang automatic. Every now and then, talagang ganun. Tinitingnan ko lahat, tumitingin ako sa paligid ko, no? Almost every day, hindi pa every day, pero almost every day, tinitingnan ko kasi nakatira ako sa magandang bahay. No? Even though, nagre-rent pa lang kami dito, hindi pa to owned, pero nakatira pa rin ako sa magandang bahay. Alam nung mga leaders dito sa Lucena, nakapunta na sila dito. Even si na Coach Maria, nakapunta na ba kayo dito? Nakapunta na kayo dito, no? Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa ba? Si na Coach Lubin, nakapunta na dito eh. Even yung mga leaders na nakapunta na dito. So, ayan, si na Coach Jake, yung mga nandito sa Lucena, nakatira ako sa magandang bahay. Yung paborito kong tinatambayan dyan meron kaming balkonahin na paborito kong tinatambayan. Every time na bumababa ako ng bahay, nakikita ko, tinitingnan ko, ina-appreciate ko lahat. No? Ngayon, sa sitwasyon ko, madali na siyang gawin. Pero yung challenge, bago to mangyari, nung wala pa ako dito, yun yung challenge. Okay, yun yung challenge. Kasi ginagawa ko pa rin siya. Dadating yung time. Yun pa lang palagi ko sinasabi ng mga time na yun. Dadating yung time, dadating yung time, dadating ang panahon. Yeah, dadating ang panahon. Yun lang pala yung palagi ko sinasabi. Di dumating na nga. Tapos ngayon, may mga ganun pa rin ako. Dadating yung panahon, ganito naman, sariling bahay, dream house naman namin, yung kasunod. Mauna yung dream car namin, hindi naman dream car, pero mauna yung first car namin. Di ba? Yun naman ang isinusunod ko ngayon. First car, tapos yung itong tawag dito, i-redecorate ko tong buong home office ko. No, makikita nyo in the future, magiging power pa yaman to. No? Yun naman yung binivisualize ko, saan ko ipopwesto yung 65-inch ko na TV. Yun ang binivisualize ko palagi dito pag tumitingin ako. At binivisualize ko siya na as if mangyayari talaga. Hindi yung what if. Pero nung umpisa, parang mga what if pa yan eh. Kasi gano'n naman talaga eh, kasi hindi nga na-program yung isipan. Pero as time goes by, automatic na. Ganito yung gagawin ko, ganito yung design ko. Nakikita ko na lahat. Okay, which brings us to the next. Ayun, yun na yung number 6. Okay, practice visualization. Very important. Maliit o malaking bagay na gusto mong makuha. Practice mo na yung visualization. Hanggat hindi mo pa nakukuha, kailangan makita mo na muna siya sa minds, sa inner world. Di ba yun yung pinag-usapan natin last time? Kailangan makita mo muna, kailangan maging totoo muna siya sa inner world bago siya maging totoo sa outer world. Kasi lahat naman ng bagay lahat ng nakikita mo na bagay sa paligid mo, tingnan mo lahat. Lahat naman yan, even tayo nga eh. Even tayong tao, saan ba tayo naggaling? Sa inner world ng gumawa sa atin. Di ba? Sa isipan lang ng gumawa sa atin. Tapos ginawa tayo. Di ba? Isipin mo yun. So, yung mga tao na hindi naiintindihan yung visualization, hindi naniniwala sa ganun, o tingnan mo yung buhay nila. Tingnan mo kung klaseng buhay nila. Kasi mismong creator nga natin ang galing tayo sa isipan nila eh. Okay, sa isipan ng creator natin pala. Nanggaling tayo sa isipan ng creator natin bago tayo nilikha, tapos di naniniwala sa visualization. At tingnan mo yung buhay nila. Wala namang pakialam yung kasi law yan eh. Wala namang pakialam yung law sa pinaniniwalaan natin o hindi.
Basta nag-i-exist siya. Nasa sayo lang kung gagamitin mo o hindi. So, practice visualization. So, ulitin ko, ang importante sa visualization is yung feelings. Okay? Ano, isang tip rin ito. Maganda rin yung visualization kapag inaantok ka. Okay? Inaantok ka na bago matulog or inaantok ka pa pagkagising. Maganda rin yun. Okay. So, medyo challenging nga lang dun sa part na yun kasi ano ba wala ka pang ano parang hindi ka pa naalimpungatan ka pa lang di ba? Wala ka pa masyadong malay kasi tulog-tulog pa. So, kaya medyo challenging rin. Pero bakit siya nakakatulong? Okay. Ang madaling magawa na visualization is yung bago matulog kasi inaantok ka na Unlike sa pagkagising sa umaga, medyo mas mahirap yon. Pero bago matulog, pag inaantok ka, maganda mag-visualize. Bakit? Bakit maganda mag-visualize? Kasi unti-unti nang nag-activate yung subconscious mind. Sa tingin nyo ba tumitigil ang subconscious mind pag tulog ka? Akala nyo ba tumitigil yun? Hindi tumitigil ang subconscious mind. Hindi yan pwedeng tumigil. Mamamatay tayo pag tumigil yan. Hindi na paano niyan patitibukin yung puso natin pag tumigil yan. Yan kaya hindi pwedeng tumigil. So, ito isa sa mga natutunan ko. Bakit yung mga billionaire, alam nyo ba, ito si John Gokong way before siya nawala, na ang meeting daw nila is usually 3 a.m. Meeting, 3 a.m. Di ba? So, tinanong siya bakit ganun. Di ba? Sinagot niya, biniro na lang niya. Sinagot niya kasi wala na yung mga chismosang empleyado, ganun. Biniro na lang niya. Pero ang totoo, bakit ganun? Kasi yun yung time na nag-activate ang subconscious mind. Ngayon, naiintindihan niya na ako. Ewan ko kung naka-experience na kayo nung babaran hanggang madaling araw sa mga upline. Hindi yata kasi nila ina-explain to kaya hindi natin naintindihan nun Diba? Bakit madaling araw? Bakit hanggang madaling araw? Kasi doon nag-activate ang subconscious mind. Kasi ang program natin dapat ganung oras tulog na tayo. Gising ka pa din. Kaya mapapansin mo kung nakasama na kayo sa mga mastermind, yan, mga leaders nakasama sa mastermind sa mga babaran session na inaabot hanggang madaling araw, gising na gising yung utak, ang daming ideas na pumapasok. Subconscious mind kasi yon. Ang tawag doon is yung alpha state ng mind. Okay, so medyo ano na yan, medyo Hollywood level shit na ng training yun at hindi ko na ano yan dito kasi masyadong mahaba yun. Pero ang tawag doon is alpha state. Okay, may iba't ibang state kasi yan, may beta state, may theta state, maraming mga state ng mind yan So, isang example ng alpha state is yun kapag inaantok ka. Kaya, pansin nyo na, ewan ko, sa mga leaders, na ang dami kong naibibigay na training. Imagine niyo ang dami kong nang naituturo sa inyo na kapag ganito, normal yung oras, gabi, mas grabe pag madaling araw. Mas grabe pag madaling araw. Gumagana talaga yung utak ko noon, ng mga time na yun. Kasi nga, ang program sa utak ko is dapat tulog na ako pero di pa rin ako tulog. So buhay na yung subconscious mind. Okay? Subconscious mind, kahit tulog ka, gumagana pa rin yan. Nananaginip ka. Pag nananaginip ka, subconscious mind mo yun. Diba? Subconscious mind, may mga makikita ka. Halimbawa, pag nakakita ka ng mga tao sa panaginip mo na hindi mo kilala, subconscious mind mo yun kasi nire-record naman niya Hindi mo alam, nakasalubong mo lang pala yun. Hindi mo na siya kilala, pero nakasalubong mo lang. Tapos nakikita mo sa panaginip, hindi mo kilala. Yung mga ganon, subconscious mind yun Ganon. Okay? Kaya isang tip na rin yun.